Ako si Karen Tolentino, nakatira ako sa Binyang, Laguna, edad 38, single. Nagtrabaho ako sa New Zealand, nag-aral ako ng business management. Walang taon ako nagtrabaho sa ibang bansa. Magandang hapon po, Ma'am Karen. Bali, naganda po ang aming grupo ng 10 question tungkol po sa bilang isang OFW. Unang tanong po namin is, ano ang mga na-meet mong challenges sa inyong pag-adjust sa bagong kultura? Tingin ko ang unang-unang naging challenge ko nung lumipad ako ng ibang bansa yung pag-aakalang kapag nakapunta ka sa ibang bansa at nagsasalita sila ng Ingles ay pareho lang sa pagsasalita natin ng Ingles. Iba kasi yung tono at iba kasi yung pamamaraan ng paggamit nila ng salitang Ingles. Kung sa Pilipinas, ang pagsasalita ng Ingles ay something na base sa formal na setup, which is normally a corporate setup. Pagdating sa ibang bansa, yun ay ang lengguwahe na palagi nilang ginagamit sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. So ang tunog, ang paggamit ng salita ay iba kaysa sa paggamit ng isang Pilipino. Ikalawang tanong naman po, paano nyo po maipaliwanag ang iyong karanasan sa inyong bagong bansang pinagtatrabahunan? Paano ko ma-describe in Apa. certain words? Para sa akin kasi ang pagpunta sa ibang bansa at ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay isang adventure. So, pag pumunta ka sa isang adventure, hindi mo naman aasahan yun base sa pinaplano mo. Una, ano ba yung intention mo? Plano mo bang manatili doon ng matagal na panahon? O plano mo lang magtrabaho? Bilang OFW, ang isa kong naranasan kapag nagtatrabaho sa ibang bansa ay ang konsiderasyon ng iba't ibang tao sa paligid ko. Base sa kanilang disposisyon at dahil galing din sila sa iba't ibang bansa, ano yung pinapahalagahan nila. Ikatlong tanong naman po, nakaranas ka ba ng culture shock? Kung oo, ano ang mga ito? Oo naman, marami. Unang-una yung culture shock na palaging kailangan magpaalam. Yes po. Yun yung unang-unang nagulat ako kasi pag nagtatanong ako, pwede po ba? Kasi sa ating Pilipino, yun ay isang tanda ng pagiging magalang. Sa loob man ng opisina o sa labas ng opisina, sabi mo, pwede po bang gawin ko muna to para sa inyo? Pag nagtrabaho ka na sa ibang bansa, you don't ask permission. You just say na, ito yung gagawin ko base sa task na kailangan ko. Will you be right? Para iba yung arrangement, iba yung atake. Sa ikapat na tanong naman po, paano ka nag-adapt sa mga bagong kaugalian at paniniwala na iba sa iyong sariling bansa? Yung una ko kasing pinagtatrabahuhan bilang isang professional na IT ay isang environment na walang Pilipino. So hindi ako makapagtanong sa kapwa Pilipino kung paano ko gagawin ang mag-adjust sa bagong environment setup. Pero ang isa sa mga bagay na nakatulong sa akin noon, kausapin sila. Tingnan mo kung anong baka acceptable sa kanila at kung ano ang hindi. At doon ka magbuo ng pakikisama sa ibang tao at sa kapwa mo tao. Sa ikalimang tanong naman po, paano mo maipaliwanag ang pagkakaiba ng iba-iba ng bansa sa sistema ng edukasyon, kalusugan o pamumuhay sa ating bansa? Sa akin ganito yun ang ibang bansa iba sa Pilipinas. Ang sistema ng Pilipinas ay para sa Pilipinas dahil base yun sa kultura ng Pilipinas. Ang sistema ng ibang bansa ay base sa isang sistema ng ibang bansa dahil iba yung kultura nila, iba yung pag-iisip nila, at iba ang action nila. So kung ipagkukumpara ko ang dalawa, ang para sa akin, ang unang dapat tatanungin ay ano ba ang klaseng behavior at ano ang klase ng goal na gustong marating ng bawat kumpanya sa isang bansa. Kung ang kumpanya mo ay nasa Pilipinas, iba't ibang kultura ang nakapaloob doon, ano ba ang gusto mong maging kultura at pakikitungo ng mga tao sa loob? Base sa Pilipino
na kultura o hindi? O mix? Dahil iba't ibang kultura yung nandun. Pag nasa ibang bansa ka, syempre, ang konsiderasyon mo kung ano yung akma para sa kanila. Akma ba para sa kanila na may hint ng Filipino culture? Do they celebrate it? May mga kumpanya kasi na pinapayagan i-celebrate yung iba't ibang kultura. Yes. For example, may kumpanya ako na napagtrabahuhan sa ibang bansa na sineselebrate nila ang pagiging Pilipino. So meron silang, nagtayo sila ng parang stall na nagsushowcase ng iba't ibang pagkain ng Pilipinas kasama ng iba't ibang kultura. Pero may mga stalls na iba-iba, parang multicultural day ang tawag nila. Multicultural. Sa ikapitong tanong naman po, paano mo malalabanan ang homesick habang ikaw ay malayo sa iyong pamilya at kaibigan? Simple lang. Kung ano naman yung dahilan kung bakit ka pumunta ng ibang bansa. Ano ba yon? Syempre para sa pamilya mo. Yes. Then nasa sayo na yung kung paano mo i-manage yung homesick or yung stress ng pagiging malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Palagi ka bang tatawag? Palagi ka bang magfe-Facebook? Madali na ngayon kasi dahil sa social media at saka sa iba't ibang mga messaging channels na pwede natin gamitin para makapag-communicate sa Pilipinas. Sa siyam na tanong naman po, paano ka nakikisalamuha sa mga tao sa ibang bansa na iba ang kultura sa ating bansa? Para sa akin ng mga tao pare-pareho. Kung tao ka makiharap, tao ka rin makipag-usap, din ganun din ang gagawin ko. Para naman hindi kayo magkaroon ng conflict na tinatawag dahil magkaiba kayo ng pananaw, unawain mo sila. Be on the place of understanding rather than assuming para maging mas smooth ang pakikisalamuha nyo. Halimbawa, sa bansang aking pinagtrabahuhan, ang pag-upo sa lamesa ay isang akto ng hindi pagrespeto. Pag umupo ka sa lamesa, lalo na kapag katrabaho mo, parang para sa kanila, ano ba naman to, napaka-rude. Sa atin, okay lang. Kasi parang, siguro nagpapahinga lang yung likod niya. O baka naman kailangan lang niyang masakit ang tuhod, ganyan. Pero para sa kanila, offensive yun eh. So, pagmasdan mo rin kung ano yung reaction ng mga taong kausap mo. Iba-iba po. Tapos, pag sinabi sa'yo na ay hindi respectful sa akin yung ganyang ginawa mo, then, ikaw ang mag-adjust. Do something about it. Sa ikasampung tanong naman po, ano ang mga patakaran sa trabaho mo na pinaka nahirapan kang mag-adjust? Patakaran. Okay. Tingin ko ito yung isa sa pinaka common sa Pilipino. Pilipino kasi mahiyain, lalo na kapag may hindi pagkakaunawaan. Para sa atin, teka, magpapalamig muna ako. Ayokong magsalita ng makakasakit sa kapwa. I'm not saying na pwede kang magsalita ng hindi maganda at bargas sa ibang bansa. Pero doon sa environment na pinagtrabahuhan ko, mas prefer nila na ayusin yung hindi pagkakaunawaan on the spot sa mahinahon na pamamaraan. Kung hindi man yun masolusyonan sa mahinahong pamamaraan, mas maganda kung kausapin mo yung pinakapinuno mo para aware siya kung ano yung nararamdaman mo sa pamamaraan na may respeto at may konsiderasyon para dun sa kapwa na kausap mo kung meron kayong hindi pagkakaunawaan. So halimbawa, pag meron kang hindi nagustuhan sa sinabi niya at para sa'yo offensive, kung ang kultura kailangan sabihin mo muna sa manager mo na hindi mo nagustuhan yon, ganun ang gawin mo. Openness is one of the things. There are moments na mas maganda kung sabihin mo ng diretso dun sa tao in a polite way. Pero kung nakikita mong umiiwas ng tingin o hindi siya responsive, syempre wag mo nang ipilit. Kausapin mo na lang yung pinakapinuno mo para magkaayos kayo.
So, yun lang po yung 10 tanong na inihanda ng aming grupo. Yun po. Sige. Bali, maraming salamat po Ma'am Karen sa pagtugon po sa aming mga katanungan po.